Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay liwanag. May mga bahagi sa buhay natin na gusto nating itago. Mga pagkakamali, kahinaan o kasalanan na ayaw nating makita ng iba. Kaya ang ginagawa natin, para tayong namumuhay sa dilim, tinatakpan, iniiwasan, itinatago. Naranasan mo na bang may bagay kang ayaw ilantad kahit alam mong kailangan mo itong harapin? Yung parang mas komportable ka sa dilim kaysa sa liwanag. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, narinig natin ang isa sa pinakakilalang talata. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ngunit sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, may isang mahalagang tema na madalas nating nakakaligtaan. Ang labanan ng liwanag at dilim. At dito natin makikita ang salitang sumasaklaw sa ating pagninilay ngayon, liwanag. Mga kapatid, ang liwanag sa ating Ebanghelyo ay hindi lamang pisikal na liwanag. Ito ay si Jesus mismo. Siya ang liwanag na dumating sa mundo. Siya ang nagpapakita ng katotohanan. Siya ang nagbubunyag ng tunay na kalagayan ng ating puso. Ngunit, sinabi ni Jesus, mas minahal ng mga tao ang kadiliman kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ito ang matinding katotohanan. Hindi dahil wala ang liwanag, kaya tayo nasa dilim, kundi dahil minsan, pinipili natin ang dilim. Bakit? Dahil ang liwanag, naglalantad. Kapag nasa liwanag ka, nakikita mo ang totoo. Walang pagtatago, walang pagkukunwari. At minsan, masakit makita ang katotohanan tungkol sa ating sarili. Mas madaling magpanggap kaysa magbago. Mas madaling magtago kaysa humarap. Mas madaling manatili sa dilim kaysa lumabas sa liwanag. Ngunit ang liwanag ay hindi dumating upang hatulan tayo, kundi upang iligtas tayo. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Malinaw ang sinabi sa ating Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang liwanag ni Kristo ay hindi panunumbat, ito ay paanyaya. Paanyaya na lumabas mula sa dilim. Paanyaya na harapin ang katotohanan. Paanyaya na maranasan ang kalayaan. At ang sino mang lumalapit sa liwanag ay hindi perpekto, ngunit handang magbago. Narito yung pinaka
malalim na katotohanan. Ang liwanag na kinatatakutan mo ay siya ring liwanag na magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan na iniiwasan mo ay ang katotohanang magpapagaling sa iyo. Ang sugat na itinatago mo, yun din ang sugat na gustong pagalingin ng Diyos. Ang bahagi ng buhay mo na ayaw mong ilantad, doon papasok ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ang totoo, ang tanong ay hindi may dilim ba sa buhay ko, kundi handa ba akong ilapit ito sa liwanag? Dahil ang liwanag ni Kristo ay hindi naninira. Ito ay nagbubuo. Hindi ito nananakit, ito'y nagpapagaling. At kapag pinili nating lumapit sa liwanag, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumakad sa liwanag. Huwag tayong matakot na ilantad ang ating puso sa Kanya. Huwag tayong matakot harapin ang ating katotohanan. Huwag tayong matakot na magsimulang muli. Ganoon naman ang buhay. Lumapit tayo sa liwanag ni Kristo. Sa panalangin, sa kumpisal, sa Kanyang salita. At hayaan nating baguhin niya ang ating buhay mula sa loob. Dahil ang buhay sa liwanag ay hindi buhay na perpekto. Ito'y buhay na totoo. Malaya, puno ng biyaya. Mga kapatid, anong bahagi ng ating buhay ang patuloy nating itinatago sa dilim? At handa ba tayong ilapit ito sa liwanag ni Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Tulungan mo kaming huwag matakot lumapit sa iyo. Kahit sa aming kahinaan at kasalanan, ilantad mo ang katotohanan sa aming puso at pagalingin mo kami sa iyong pagmamahal. Gabayan mo kami upang mamuhay sa iyong liwanag araw-araw. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.